Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Now, gusto po nang batiin, una sa lahat, bago po tayo magpatuloy, si MJ and Dayel. Hello sa inyo, kapatid. At I hope itong mga devotions natin nakatulong sa inyo sa inyong paglagong spiritual at mas lalo po tayong lumalalim sa pagkakakilala sa ating Diyos. So, hello po sa inyo, MJ and Dayel. Now, tutuloy po natin yung ating series patungkol po sa All for the Glory of God. Lahat para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Lahat ng activities natin, ang ginagawa natin, yung buong creation, nararayan yan for the glory of God. Alam niyo po yung astronaut na yan, para tayong ganyan, palutang-lutang if we don't know, if we don't live for the glory of God. Palutang-lutang without any direction. Pero yung astronaut na yan, kapag yan nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon, kahit nasa lugar yan, kahit nasa outer space pa yan, meron yan direksyon, may patutunguhan. Na pag tinignan mo yung creation, lahat ng yan nagdudulot ng pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Diyos. Now, pag pinag-usapan natin yung glory of God, yung pinakamahirap siguro na sa theology, sa pag-aaral ng Bible, sa pag-aaral ng kaluwalhatian ng Diyos, yung pinakamahirap siguro na talakayan or question is the problem of evil. What about the problem of evil? Yung iba, maraming mga tao, pag pinag-usapan yung evil, napapa-backslide sila, napapahiwalay sila sa Diyos na paano nagkakaroon ng evil? Kung totoong merong Diyos na makapangyarihan sa lahat na kayang pahintuin yung kasamaan, yung evil, yung suffering, yung misery, kung merong Diyos na makapangyarihan sa lahat na in just one snap kayang pahintuin lahat ng ito. Kung merong Diyos na mabuti sa lahat, mabuti, bakit may evil? Merong Diyos na makapangyarihan sa lahat, bakit may evil? So baka naman mali yung sinasabi ng Biblia na merong mabuti at makapangyarihan Diyos. Now, yung marami po, iniisip nila na just because there is evil, our God must not be true. Hindi pwedeng totoo yung Diyos na mabuti sa lahat at the same time makapangyarihan sa lahat kung ang daming pagdurusa dito sa mundo. So, yung unang tinalakay natin, creation. Ang Diyos ang lumikha sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay na nilikha niya ay para sa kanyang kaluwalhatian. Ngayon po ang pag-aaralan natin ay sin and suffering. Paano nagkaroon ng kasalanan at pagdurusa kung merong Diyos na makapangyarihan sa lahat at mabuti sa lahat? Paano natin mare-reconcile iyon? Now, sabi po rito sa verse na ito, 2 Corinthians chapter 4 verse 17, "For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian." So sinasabi po rito sa verse na ito na mayroon talagang pagdurusa ngayon. Pero itong pagdurusa na ito ay panandali ang kapighatian. Kung ikukumpara mo sa walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos, walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian ng Diyos, yung problem of evil, panandalian lang yan. Now, yung tanong, nandun pa rin, bakit hinayaan ng Diyos yung evil? Bakit pwede naman sana na si Adan at Eva ay pigilan ng Diyos na wag magkasala pero hinayaan ng Diyos? Now, ito po yung isa sa pinakamahalagang bagay na dapat po natin matuklasan o mas lumalim pa sa pagkakaunawa. Ito po yung una nating teaching ngayon. God created Adam and Eve as good and free. Sila Adan at Eva po nilikha ng Diyos na mabuti at malaya. Hindi po sila robot na ang kaya lang nilang piliin yung mabuti lang. Dahil sila inilikha ng Diyos na malaya, ito'y nangangahulugan na pwede nilang mahalin ng Diyos, which is the good thing, at pwede rin nilang piliin na hindi mahalin ng Diyos. Pwede nilang sundin ng Diyos at pwede rin nilang hindi sundin ng Diyos. Ganun po ang pagkakalikha ng Diyos kay Adan at Eva. Sila ay malaya. They were free to choose. At kung nung mga panahon na pinili na Adan at Eva
na magkasala at magrebelde sa Diyos, yung Diyos po natin, nirespeto talaga yung freedom nila Adan at Eva. Pwede nyo kung nilikha ko kayo, that's not my original intention, that's not that's not what I want. Pero kung pinili nyo magrebelde, so be it. Ganun po ang nangyari, hinayaan ng Diyos na piliin ng tao yung kasamaan. However, number 2 po, God allowed suffering for His greater glory. Yung pagdurusa po, yung pagpasok ng kasalanan dito sa mundo, at yung pagdurusa, at yung kamatayan, ay hinayaan ng Diyos na pumasok rito sa creation for His greater glory. Dito po, minsan ang hirap tanggapin para sa marami, na hinayaan ng Diyos iyon para sa kanyang kaluwalhatian pa rin. For His greater glory. Bukas po, talakayin po natin yung mas papalalimin natin yung talakayan natin patungkol dito. Now, it's enough for us to know, for now, no, na hinayaan ng Diyos iyon, pero sa isip ng Diyos, it is for His greater glory. Kaya sabi po rito, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Na yung problem of evil, panandalian lang. Maituturin mo nga yung light and momentary troubles. Kung ikukumpara natin sa eternal glory that far outweighs them all. Para sa Panginoon, yung glory ng Diyos, yung glory natin, pag nag-glorify tayo ng Panginoon, binuhay tayo mag-ulit, makapiling niya ng pangwalang hanggan, that far outweighs, mas mabigat, mas matimbang, mas higit pa yun kesa sa ating mga paghihirap sa kasalukuyan. Now, minsan din natin maintindihan, may mga kamag-anak tayo, mahal tayo sa buhay, nagkaroon ng cancer, nagkaroon ng, minsan kinuha ng Panginoon, na para sa paningin natin, untimely. Pero dito makikita natin, lahat ng ito nauuwi sa kaluwalhatian ng Panginoon. And number 3 po, God gave Jesus to bear the penalty for sins. Isa pong comfort sa akin, kahit anong mangyari sa buhay natin, no, na pagdurusa. Isa pong comfort sa atin ay yung Panginoong Hesukristo din nagdusa. Nung hinayaan ng Diyos na magkasala si Eva at Adan, bagamat pinayagan ng Diyos na mangyari iyon, yung Diyos natin, masasabi pa rin nating napakabuti kasi mas pinili ng Panginoong Hesukristo na yung kaparusahan para sa kasalanan ng tao ay kanyang akuin at siya mismo ang magdusa, dumanas ng evil and suffering. Alam niyo po yung pinakamasamang, yung climax of evil, yung pinakasagad sa kasamaan na pwedeng gawin ng tao, nangyari po yun sa krus ng Panginoong Hesukristo. Kasi isipin nyo, wala na masasama pa ron eh. Kasi yung Diyos na nagkatawang tao na mabuti sa lahat, walang bahid ng karumihan, walang bahid ng kasalanan, mabuti sa lahat. Yun pa, yung Son of God, yun pa yung ginawa ng kasamaan ng tao. Yun pa yung nilatigo ng tao, binugbog ng tao, dinuroan, yunarakan at pinako sa krus. Yung tao, gawin mo sa tao yun, matotolerate mo pa eh. In a way, no? Kung ikukumpara mo sa Panginoong Hesukristo, parang, sige, okay lang kasi yung tao makasalanan eh. Mas matatanggap mo, no? Hindi mas matotolerate eh. Something like that, parang mas matatanggap mo pa eh. Kasi yung tao nagkasala eh. Pero masasabi natin yung climax of evil and suffering nangyari sa Panginoong Hesukristo. Kasi ang Panginoong Hesukristo perfect. He is all love. Yung kabuuan ng pag-ibig ay nasa katawan ng Panginoong Hesukristo. Yung kabuuan ng kabanalan ay nasa katawan ng Panginoong Hesukristo, and yet humans crucified Jesus Christ. Yan na yung climax of evil and suffering. Kaya minsan kung nag-iisip tayo, Lord, bakit may nangyari sa aking masama? Bakit yung pinapayagan, no? Wala akong sagot dyan, no? Wala akong sagot sa lahat ng problema ng tao. Pero
pag iniisip ko na ang Panginoon Jesucristo ang dumanas ng climax of evil and suffering, masasabi ko lang sa sarili ko, wala akong karapatang magreklamo. At yung katotohanan na yung Diyos na makapangyarihan sa lahat at mabuti sa lahat ay nananatili at maaari kong sandigan, maaari kong panampalatayahan. Because Jesus Himself suffered evil and suffering. So God created Adam and Eve as good and free. And number 2 po, God allowed suffering for His greater glory. And pangatlo po, God gave Jesus to bear the penalty for sins. Kung may evil and suffering man, hinayaan ng Diyos yon para sa kanyang kapurihan. At hindi pa rin tayo pwedeng magreklamo na, Lord, bakit kami nagdurusa? Kung yung Son of God mismo ay dumanas ng pagdurusa, alang-alang sa kanyang pag-ibig para sa atin. Sabi po rito sa Romans chapter 8 verse 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Ito ay sapagkat inuturing ko na ang mga paghihirap sa kasalukuyan ay hindi karapat-dapat ihalintulad sa kaluwalhatiang ihahayag na sa atin. So, meron talagang greater glory. Now, bilang application po, number 1, trust in God's higher purpose despite misery. Magtiwala tayo sa Diyos na merong purpose. Hindi man natin maunawaan yung mga pagdurusa natin, mga nangyari sa buhay natin, kamatayan, sakit, mga pagdurusa ng mga mahal natin sa buhay, yung krimen na nangyayari sa ating paligid. Let's trust in God's higher purpose. Merong layunin ng Diyos na masigit pa na talagang hindi natin maarok. So, merong higher purpose despite misery. Merong nasa isip ng Diyos na kailangan nating magpakumbaba na, Lord, I don't know. Hindi ko alam. Kayo lang nakakalam kung bakit. And number 2 po, trust that God's ultimate justice will prevail. Napagtiwalaan natin na merong ultimate justice. Lahat ng mga kasamaan na nangyayari dito sa mundo, haharap yan sa hustisya ng Diyos. Lahat ng mga gumawa ng kasalanan, ng krimen, na kahit makalusot yan sa hustisya ng tao, meron pa rin Diyos na merong ultimate justice. Lahat ng tao haharap pa rin doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, mabuti sa lahat, at yung Diyos na yon, He cannot be bribed. Hindi pwedeng suhulan. Na haharap talaga yung mga tao sa ultimate, yung pinakamataas na uri ng judge na magpapataw ng tunay na hustisya. At walang makakalusot po dyan. Trust that God's ultimate justice will prevail. Nakakita tayo ng mga korupsyon sa paligid natin. Haharap lahat yan sa hustisya ng Diyos at ang hustisya ng Diyos ang magwawagi. And number 3 po, trust in God's eternal wisdom and plan. Pagtiwalaan po natin na yung Diyos, yung kanyang wisdom, eternal po yun. Pang walang hanggan. At yung plano niya, pang walang hanggan. At yung pagdurusa natin, momentary lang. Yung pagdurusa natin, hanggang dito lang po yan sa lupa. Light and momentary troubles. Pero yung glory of God, eternal. Yung plano po ng Diyos, hindi natin talaga kayang ipaliwanag. Yung wisdom ng Diyos, hindi talaga natin kailangan ipaliwanag. Ang kailangan po natin, magpakumbaba sa Panginoon. Let's humble ourselves before God. Let's trust in God's higher purpose. Let's trust that God's ultimate justice will prevail. And let's trust in God's eternal wisdom and plan. Meron talagang plano ang Diyos. So para po sa ating discussion, how can we trust in God's greater purpose when we experience suffering and hardship? Paano tayo magtitiwala sa Diyos? Practically speaking, sa layunin ng Diyos, sa kabila ng ating pagdurusa, paghihirap, at sa mga nangyayari sa paligid natin, sa ating paningin ay hindi ka nais-nais. So how can we trust in God's greater purpose? Now, samahan niyo po ako sa panalangin. Dear God, thank you for creating us in your goodness and giving us the freedom to choose. I know that even though there is suffering in this world, you have a greater purpose for everything. Help me to trust in your greater glory
even when I don't understand. I believe that through Jesus, you took the punishment for my sins, and I am forever grateful. Strengthen my faith to trust in your ultimate justice, knowing that evil will not have the final say. Guide me to trust in your eternal wisdom and plan for my life. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin and partner natin sa devotion natin na ito, si Brother Pai and Gwen. Maraming salamat sa inyo, kapatid. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.